sinasadyang ikwento ito. Actually, for the past 2 years, I've been trying to be real. Subukang paniwalaan na ito ay guni-guni lamang ng isang lovelorn, lasing, paranoid na lalaki sa sub-zero cold ng Alaskan wilderness. But then nagpakita ulit siya. Ang babaeng may platinum blonde na buhok, isang manipis na nylon jacket, at mga mata na kasing itim ng kailaliman, walang titig, walang kaluluwa, walang hininga. Nagpaplano akong magpakasal sa Disyembre 2022. Naplano namin ang lahat, isang retreat sa isang maliit na resort sa Alaska, malayo sa lungsod, malayo sa social media, malayo sa lahat ng bagay na sumisira sa kasal. Pero isang linggo bago ang biyaheng iyon, nalaman kong niloko niya ako kasama ang kanyang katrabaho. Hindi ko na matandaan kung gaano ako katagal sumisigaw. Hindi ko alam kung naiyak ba ako o sumuka. Isa lang ang natatandaan ko, habang isinara niya ang pinto at lumabas ng apartment, narinig ko ang pag-click ng lock, parang may parte sa akin na nakalock sa loob magpakailanman. Pero pumunta pa rin ako. Hindi ko pinansela ang biyahe. Nakabook ang cabin na yon, hindi na maibabalik at kailangan ko ng isang lugar kung saan walang nakakaalam kung sino ako para tahimik akong bumagsak. Pinili ko ang Alaska, ang lugar na tila nasa dulo ng mapa, kung saan hindi kailanman sumisikat ang araw, kung saan ang mga tao ay tumatakas mula sa buhay o nagyayelo hanggang sa mamatay. At naisip ko, ano ang mas masahol pa sa pagkawala ng taong mahal mo? Nagkamali ako. Sa resort na yun normal ang lahat noong una, o sa halip, sobrang normal na nakakatakot. The couples are so perfect, it's almost like a show. The staff are so nice, the sun is never bright enough, and the nights are so cold. I can hear my bones cracking when breathing. And then, I saw her. Wala sa listahan ng bisita ang pangalan ng babae. Walang nakakaalam kung sino siya o kung saan siya nanggaling. Nagpakita siya sa gitna ng pakikipag-ugnayan ng mag-asawa at bumulong sa akin. You should join us. Nakakatuwa. Nung time na yun akala ko bata pa lang ako. Isang mausisa na estranghero. Ngunit noong gabing iyon, nakita ko ang isang lalaki na kinaladkad ang isang walang ulo na katawan sa nyebe. Nakita kong natunaw ang dugo na parang aspalto. Nakita kong sinaksak sa lalamunan ang waiter, pero nakangiti pa rin, sumasayaw pa rin, tinatawag pa rin ako palabas ng pinto. At alam ko wala na ako sa Alaska. Nakapasok ako sa ibang lugar, mas malamig kaysa sa kamatayan, at mas madilim kaysa sa kadiliman. Ito ang aking kwento. Hindi para takutin ka, kundi para balaan ka. Kung may nag-imbita sa iyo sa isang resort na nakatago sa mga bundok ng niebe sa espesyal na presyo, huwag kang pumunta. Huwag kailanman pumunta. At kung nandoon ka na, huwag kailanman bubuksan ang pinto sa isang kakaibang babae, blonde ang buhok, nakasuot ng manipis na sando, at humihina na nakangiti. Naniniwala ako noon na kung ang isang relasyon ay binuo ng may pagmamahal at panahon, walang makakasira nito. Nagkamali ako. December 2022. Nalaman kong may karelasyon ang fiancé ko. Si Savannah, ang babaeng papakasalan ko, ang babaeng pinaniniwalaan kong kasama ko sa buhay, ay natulog sa kanyang katrabaho. Narinig ko ang lahat sa isang palihim na tawag ng akala niya ay natutulog ako. Wala nang luha. Wala nang galit. Naroon lamang ang kawalan, isang vacuum na lumunok sa aking pananampalataya. Nang gabing iyon, nakatayo ako roon, nanlamig, pinapanood siyang nag-impake ng mga gamit niya. Bawat kamiseta, bawat librong isinilid niya sa aking maleta ay parang hinuhugot ang mga piraso ng aking kaluluwa.
Ang apartment na minsan ay napuno ng tawanan, ngayon ay naglalaman na lamang ng tunog ng mga gulong na kumalagkad sa tiled floor. At pagkatapos ay tiningnan ko ang mga tiket sa eroplano, isang paglalakbay sa isang resort sa Alaska na nabook namin ng maaga, isang bakasyon ng mga mag-asawa. Sa oras na yon, naisip ko lang, ang pera ay hindi maibabalik. Pagkatapos ay pumunta ka. Ngunit sa pagbabalik tanaw ngayon, hindi ito desisyon. Ito ay isang imbitasyon. Ang Alaska ay hindi isang perpektong lugar para sa isang bakasyon. Ngunit ito ang perpektong lugar para sa isang tao na mawala. Niebe, hangin, kulay abong langit. Walang nakakaalam kung sino ako. Walang nakakakita sa aking pulang mata sa tuwing ako ay tumatalikod. Walang pakialam kung malaglag ako sa gitna ng malamig at desyerto na kabin. Ang resort ay parang ganap na nakahiwalay sa mundo. Isang maliit na kalsada ang humahantong sa bundok. Ang mga double cabin ay pinagsama-sama, sapat na malayo sa pagitan na walang makakakita sa kanila. Ngunit sa hindi kalayuan ay hindi maririnig ang kakaibang yabag sa kalagitnaan ng gabi. Doon, nagsimula akong tumakas sa lahat, sa taong minahal ko noon at sa sarili ko. Scene ng pangunahing karakter na pumapasok sa cabin, dim yellow light. Cabin 3. Mag-isa. Isang malaking bakanteng kama. Isang bote ng tiyampag para sa dalawa, ngayon ay ako na lang, na may alinggaw ng isang lumang pangako. Ang una kong napansin ay ang liwanag. Tanghali noon, ngunit kasing dilim ng takip silim. Ang araw ay hindi sumikat, isang dilaw na halo lamang, na natatakpan ng makapal na ulap, tulad ng isang higanteng mata na nanonood mula sa likod ng isang kulay abong kurtina. Ang oras ay hindi rin normal. Natulog ako ng alas 7 ng gabi, at pagmulat ko ng mata ko ay alas 7 na ng sumunod na gabi. Walang alarma, walang pagbabago sa ilaw. Tanging ang lamig lang ang tumatagos sa buto. Masyadong tahimik ang espasyo. Walang hangin. Walang tunog ng ibon. Wala man lang tawanan ng mga mag-asawang alam kong nasa paligid. Isa lang ang laging naroroon, ang pakiramdam na may nakatayo sa likod ko, pinapanood ako naghihintay. Pumunta ako dito para tumakas sa patay na pag-ibig. Pero parang nakapasok na ako sa lugar na walang pag-ibig. At lahat ng bagay, kabilang ang mga tao dito, ay tila isang takip lamang para sa isang bagay na natutulog sa ilalim ng nyebe at malapit ng magising. Kinaumagahan ay nagising ako sa kaluskos ng fireplace at isang pumipintig na sakit ng ulo sa likod ng aking ulo. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa panaginip. Sa aking panaginip, nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa gitna ng puting nyebe, nakatingala sa langit at wala ni isang bituin. Ang liwanag ay nananatiling hindi nagbabago. Mapuro lang araw na parang nababadsabo. Lumabas ako, at sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng pagkakataon na obserbahan ang aking mga kapitbahay. Sa tapat mismo ng aking kabin ay isang kakaibang mag-asawa, magkapareho ang pananamit, may simetriko na gupit, mga jacket na may nakaprint na pangalan sa Instagram sa mga balikat. Palagi silang magkahawak kamay, palaging nakangiti, palaging nagpi-film ng mga kwento. Ngunit walang laman ang kanilang mga mata tulad ng mga college ng light. Sa sulok na silid ay may dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang, mga 50. Tahimik sila, hindi umalis sa lodge, walang skiing, walang karaoke, nakaupo lang sa pagbabasa at tahimik na nagmamasid.
Sa isang punto ay nakakita ako ng isang lalaki naggupit ng papel na hugis tao gamit ang matalas na gunting, ang bawat hiwa ay regular na bilang isang ritual. Ang tanging mag-asawang nagparamdam sa akin tao ay sina Tyler at Ginger na nakatira sa tabi mismo. Si Tyler ay isang malaking lalaki, halos 2 metro ang taas, ahit ang ulo at palaging nakasuot ng turtleneck sweater. Si Ginger ay maliit at mahina, ang kanyang mga mata ay laging madilim at lumulubog na parang isang taong hindi natutulog ng mahabang panahon, ngunit kapag siya ay tumawa hanggang sa siya ay mawalan ng hininga, na parang sinusubukang hilahin ang saya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagkita kami sa bar. Nagtatago sa mga bata. Pabirong tanong ko. Tumatakas sa lahat ng responsibilidad at gumising ng 5 isang mahabang hininga ang pinakawalan ni Tyler. At tumakas din sa iyong sarili. Idinagdag ni Ginger, hindi umaalis ang mga mata sa cocktail. Sabay kaming umiinom. Tapos sabay kumain. Tapos kumanta ng karaoke. Nang gabing iyon, nagdaos ng maliit na salu-salo ang lodge. Nagkukumpulan ang mga tao sa ilalim ng mainit na dilaw na ilaw, malakas ang musika, kumakatok ang mga salamin, nagtatawanan ang mga tao na parang lahat ay normal. Tumayo ako at kinanta ang Killer Queen, ang kanta na kinanta ko sa isang bigong proposal. Sumigaw si Ginger sa chorus, pinalo ni Tyler ang drums. May mga pagkakataon na nakakalimutan ko ang lahat. Kalimutan mo na si Savannah. Kalimutan ang sakit. Hanggang sa pumasok siya. Hindi siya bisita. Walang pangalan. Walang available na kwarto. Nakasuot ng manipis na nylon jacket. Nakasuot ng baseball cap, mukhang isang staff ng logistic. Ngunit walang nagtanong kung sino siya. Walang pumapansin sa kanya. Ako lang. Nilagpasan niya ako, bahagyang ngumiti. Dapat kang sumama sa amin. Magiging masaya. Tatanungin ko na sana, sino tayo? Ngunit nang lumingon siya na wala na siya sa karamihan. Nagsimula akong mapansin mga kakaibang bagay. Hipster couple, live stream kahapon, madilim ang cabin ngayon. Walang lumalabas. Mag-asawang nasa katanghaliang gulang, nagsimulang magbulungan sa gabi, hindi nakikipag-usap sa sinuman. Yung waiter tumawa ng matagal. Nakatitig ng sobra, huwag kumurap. At nang muling lumitaw ang blonde na babaeng iyon, sa pagkakataong ito ay nakatayo sa labas ng lodge, nakatingin ng diretsyo sa akin, bigla kong napagtanto ang kakaibang bagay. Walang hininga. Walang kahit isang simoy ng puting hangin ang lumabas sa kanyang bibig, kahit na ang temperatura sa labas ay 15 degree sa ibaba ng 0. Siya ay hindi buhay. Pero hindi patay. Nagsimula akong magtaka. Ilang tao dito ang tunay na bisita? At ilang tao ang naghihintay lang ng turn ko para imbitahan sila? Nagising ako hindi sa alarm clock, ni sa boses ng tao. Ngunit dahil sa ganap na katahimikan, ang snow ay tumigil sa pagbagsak. Ngunit ang langit ay hindi maliwanag. Hindi gabi. Hindi ang araw. Isang walang buhay na patch ng langit na ubusan ng kulay. Walang kaluluwa sa kalye. Hindi yapak. Walang usok sa kusina, walang background music mula sa lodge. Naglakad ako patungo sa restaurant, nakalock ang pinto. Naglakad ako patungo sa reception desk, hindi gumagalaw ang pinto. Tawag ko, walang sumasagot. Ang buong resort ay parang sealed off, walang kuryente. Walang signal.
Walang paraan palabas. Pumunta ako sa bawat kabin, kumatok sa pinto, walang nagbukas. Madilim din ang kabin ni Tyler at Ginger. Walang tunog. Walang galaw. Nagsisimula na akong makaramdam na hindi na ito Alaska. Bumalik ako sa kabin para i-charge ang aking telepono, ngunit walang kuryente. Walang backup na baterya. Walang fireplace. And then, tumingin ako sa bintana. Sa malayo, sa gitna ng puting nyebe may liwanag. Hindi ang ilaw. Ngunit apoy. Saan nang gagaling ang apoy? Tumakbo ako papunta sa lodge. Mula sa bintana, nakita ko ang 4 na empleyado ng restaurant na sinusunog ang bodega, nagsasayaw ng ligaw na parang mga ligaw na nilalang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng dugo, ang kanilang mga ngipin ay nabahiran ng pula. I saw the receptionist. She was walking in circles, her hands and throat pinned with kitchen knives, and yet she is still nakatayo, nakangiti at humuhuni. Nakakatakot na bulong, dapat kang sumama sa amin. And then nakita ko yung couple na engaged kahapon. Ang lalaki, walang kamay, ay kinaladkad ang katawan ng hipster na babae sa nyebe, nabahiran ng itim na dugo ang lupa. Yung isa dinilaan ng dugo sa mukha, tatawa-tawa. Naghalikan sila, pagkatapos ay nilamon ang laman ng tao, tulad ng isang piging sa kasal. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero ayaw gumalaw ng mga paa ko. Tiningnan ko ng mabuti. Lahat sila hingal na hingal. Walang puting singaw na lumalabas sa bibig. Walang paghinga. Walang reflexes. Tanging likas na ugali ang natitira at ritual. Nakita ko si Ginger. Siya may hawak na cleaver, naglalakad sa paligid ng lodge, naghihiwa ng laman mula sa mga sariwang bangkay. Tumayo si Tyler pumapalakpak, nagyaya, tumatawa at kumakanta ng kakaibang lullaby. Pag-ibig? Walang pag-ibig dito. Tanging ang instinct na angkinin, sirain, at ipagdiwang sa mga bangkay ng iba ang nananatili. Akala ko noon ang pag-ibig ang pinakamagandang bagay na maaaring taglay ng isang tao. Ngunit ngayon, nakikita ko ang pag-ibig ay maaaring maging pinakamalupit na kutsilyo kapag nawala ang kaluluwa nito. Napayuko ako sa sahig at sumuka. And then, nakarinig ako ng katok sa pinto. Isang mahinang boses ng babae ang umalingaw-ngaw. Hindi mo ba bubuksan? Okay lang, susunduin ka namin mamaya. Sa labas, nakita ko yung blonde girl. Nakangiti. Katabi nila ang mga taong hindi na tao. Nakipagsiksikan ako sa sulok ng kabin, idiniin ang telepono sa tenga ko, nanginginig ang mga daliri. Nagsimulang kumura pang hudyat, isang marupok na bahid ng liwanag sa nagsaradong kadiliman. May namatay, may nakain, may sunog ako. Hindi ko matandaan kung ano ang sinabi ko, o isang gasgas na hininga. Sa kabilang dulo ng linya isang ihelo ang tumunog. Tapos isang mahinang tawa. Ayaw mo bang buksan ang pinto? Ang boses ng blonde na babae, hindi matamis sa pagkakataong ito para itong kutsilyong dumudulas sa bakal. Napaatras ako at nakita ko ang kamay niya sa glass door. Walang hininga. Walang ulap. Pero may dugo at itim na mga kuko. Dali-dali akong pumasok sa banyo at nilock ang pinto. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko kaya nagpanting ang tenga ko. Sa labas, may kumakatok sa pinto, tawanan, tawag, at tunog ng mga basag na bote ng salamin.
Nagsimula sila naghagis ng mga Molotov cocktail sa cabin. Sumiklab ang apoy. Bitak na kahoy. Bumuhos ang usok mula sa ilalim ng sahig. Kumuha ako ng tuwalya, binasa ito sa malamig na tubig, at ibinalot sa bibig ko. Tumalon ako sa likurang bintana, hinabol ako ng apoy na parang mga demonyo. Nahulog ako sa niebe. Ang lamig ng pakiramdam ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa baga. Ako lumunok ng isang dakot ng snow, pinalamanan ito sa aking bibig, upang itago ang aking hininga. Nakikita nila ang mga buhay na tao sa pamamagitan ng puting singaw na ibinubuga kapag sila ay huminga. Kailangan kong maging invisible tulad nila. Naglakad ako sa kusina, kung saan inihahain dati ang pagkain ngayon ay nakasabit na ang laman ng tao. Sa pamamagitan ng laundry room, kung saan nakasabit ang mga duguang damit para matuyo bilang souvenirs. Sa hiwin, kung saan nakita ko ang isang pares ng mga paa na lumalabas sa isang locker, mga paa na walang kuko, walang balat. Kahit saan ako magpunta ay isang slice of hell. Sa gitna ng pagtakas bigla akong napaisip. Bakit ako nakaligtas? Bakit hindi pa nila ako hinuhuli? Nakita ko ang mukha ko na naaninag sa basag na salamin. Duguan ang mga mata. Malamig na sugat. Naghalo ang pawis at dugo. Ako ba ay ibaba sa kanila? Siguro isa lang akong nagpupumiglas na hayop at ang mga mag-asawang iyon, ang dating nagmamahal sa akin, ay isang hakbang na lang sa unahan ko sa proseso ng pagiging hayop. Nagpangapa ako sa staff room, sa tambak ng mga damit na kalahating sunog. Hinawakan ng isang malamig na metal na bagay, ang susi ng kotse, kasama pa rin ang sunflower keychain. Kinagat ko ang labi ko at isinilid sa bulsa ko. Tumakbo ako. Sa likod ko, nagsimulang tumunog ang mga alulong. May nakatuklas. Hinabol nila. Paikot-ikot. Sigaw. Isang bala ang dumaan sa aking tainga, may nakakuha ng baril mula sa bodega. Huminto ako sa parking lot, nanginginig ang mga kamay ko habang sinusubukan kong ipasok ang susi. Hindi magsisimula ang makina. Inuulit ko. 1, 2, 3. Crack, 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 boom. Nag-start na ang sasakyan, natatakpan ng dugo ang kamay ang bintana at binangga. Natapakan ko ang gas, ang mga gulong ay nadulas sa niebe, halos mahulog sa isang kanal. Sa pamamagitan ng rear view mirror, nakita ko ang isang pulutong ng mga duguang tao na kumakaway at nakangiti, parang mga kaibigan na nakikita ako mula sa isang party. Umalis ako doon. O kaya naisip ko. Dahil sa mga sumunod na araw, sinimulan kong makita muli ang kanilang mga mukha, sa mga online na video, sa mga pulutong sa kalye, sa mga kwento ng mga estranghero. May isang katulad ni Tyler. May isang tulad ng blonde na babae. At may mga tao katulad ko. Hindi ko na maalala kung paano ako umalis sa resort na yon. Naalala ko lang ang tunog ng makinang umuungal sa kawalan ng pag-asa. Ang mga kamay ko ay nakahawak sa manibela, ang dugong tumutulo mula sa aking noo. Ang niebe ay dumaan sa kotse na parang mga guhit ng liwanag, na parang ako ay dumadaan sa ibang dimensyon. Nang umandar na ang sasakyan pababa ng burol, lumingon ako pabalik. Resort nilamon ng apoy. Pero walang sumisigaw. Walang kaguluhan. Kumakaway lang. Si Tyler, na nasusunog ang kanyang mga kamay, kumaway sa akin na parang isang matalik na kaibigan na humiwalay pagkatapos ng isang bakasyon.
Si Ginger, magulo ang buhok, niyakap ang bote ng alak at tumawa ng malakas. At sa gitna ng gate ang blonde na babae. Nakatayo, ang apoy ay sumasalamin sa kanyang malalim na itim na mga mata. Siya ngumiti. Nakaligtas ako. Nandito na ang mga pulis. Ang mga ulat ng balita, isang resort sa Alaska ang nasunog sa apoy. Walang nakaligtas. Lahat ng katawan ay ganap na nasunog. Ano ang sinabi ko? Natahimik ako. Dahil walang mga salita para ilarawan ang aking nakita. Mga eksena sa mga lungsod, neon lights, mataong mga tao, lumalalim ang boses. Ngunit pagkatapos, sinimulan ko silang makita. Sa larawan. Online. Sa dami ng tao. Nakatayo si Tyler sa likod ng isang konsyerto sa kalye, parehong tingin. Lumitaw si Ginger sa TikTok ng isang tao, sa likod ng isang coffee shop sa Boston. Blonde na babae sa selfie ng isang estranghero sa Tokyo. Nag-zoom in ako sa bawat larawan. Bawat frame. Sinimulan kong mapansin ang ikon na lumilitaw ng higit pa at higit pa. Isang itim na bilog, parang nakagat na buwan. Isang bukas na kamay na may 6 na daliri, iginuhit ng abo o dugo. Isang ritual na paulit-ulit sa maraming kultura, muling pagkabuhay sa pamamagitan ng kamatayan, pinagbuklod ng dugo at pagtawa. Hindi sila nawawala. Sila nagiging invisible. Nakatago sa pagitan namin. Sa larawan. Sa video. Sa pagtawa. Sa masaya na mga imbitasyon. Hindi nila kailangang manghuli. Dahil kailangan lang nilang maghintay. Dahil kung ganoon may masasaktan. Magkakaroon ng mga pagkalugi. May mga taong gustong tumakas sa kanilang sarili. Tulad ko. At pagkatapos lumitaw sila. Tumingin ako sa salamin kaninang umaga. Napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit. Isang napakaikling sandali. Sa tingin ko ay mas madilim ang aking mga mata kaysa sa karaniwan. Kung ikaw ay, kung mawawala ang lahat, kung nawala ka sa niebe at kadiliman, sigurado ka bang hindi ka miniti at sasama sa kanila?